pong nasa SSS na 1% increase ngayon 2025, Sir Badong, ay hindi po sa workers. Ang employer po ang sinasabing mag-shoulder. Yan yung malinaw na sinabi sa pinirmahan ni FPRRD. Kita nyo? Sa pirma pala ni PRRD, employer pala. Hindi gaanong problema ang AKAP, di lahat ng tatanggap silang iboboto. Tapos wala pa sa kalahati mabibigyan nila. Siyempre lahat ng dinabigyan atin yun. Mangampanya po kayo. Kasi baka sinasabi ng mga yan, hindi ka man nabigyan ngayon, sa susunod ikaw naman. Huwag po kayo maniwala. Pag hindi kayo binigyan ngayon, is either naibulsa yung para sa inyo or hindi na kayo mabibigyan habang buhay. Kaya huwag nyo po iboto yan. Pero kasama kayo sa magbabayad kasi inutang yan. Ito po ang sabihin nyo sa mga hindi nakakatanggap. Hindi na kayo nakatanggap. Halimbawa, mahirap kayo, may trabaho. Nakita nyo, yung mga may kaya-kaya sa buhay ang tumatanggap. Malapit kay kapitan, malapit kay mayor, no? Ang tumatanggap ng mga ayuda. Alam nyo po, wag nyo na pong iboboto yung namimigay ng ayuda. Tapos hindi kayo binibigyan. Kasi kasama kayo sa magbabayad. Utang yan. Maniwala kayo sa akin. Ang budget po natin ay deficit. We are operating in budget deficit. Ibig sabihin, ayon kay Ted Filon, 1.2 trillion. Trillion na ang budget deficit. Mas malaki ang ginagastos natin kaysa sa kinikita. Partida pa yan. Sinasama pa nila sa kita. Yung mga privatization, yung pagbebenta ng mga ari-arian natin. Tayo lahat magbabayad. Pero hindi kayo kasama sa ayuda. Huwag nyo iboto yung mga gobyernong namimigay lang ng ayuda. Kung yan po pinanggawa ng trend, ang dami pong kikita. Lahat tayo magbabayad niyan. Natumbok mo, sir, about Ayuda Nation. Sir Badong, taga-SMNI ba nagbigay sa'yo ng kalendaryo? Si pastor mismo. May pirma yan ni pastor. Biniro namin yung mga taga-SMNI. Ewan ko, ako alam ko biro ko lang yun. Na gusto namin dalawin si pastor, puta, in-schedule kami. Mahirap palang biruin itong mga SMNI. Di ba nung mga Pasko-Pasko, namigay tayo, na awitan tayo ni SMNI yung mga PDL, di ba? Nangingi ako sa inyo. Tuwan-tuwa sila dahil na nakapagbigay tayo. Nabiro, sana madalaw naman namin si pastor. Ako ano ko noon, yung alam niyo yung mga palipad hangin lang na hindi mo naman inaasahan. In-schedule pala. In-schedule kami ng dalaw. Tama ba dong wag iboto mga Duterte kapag bigay ng ayuda? Utot mo. Ba't namin di iboboto ang Duterte? Duterte kami. Sabi pa nga sa kanta, si Sir Badong, ang mga adik at kriminal, nagkaisa ngayon para sa karangalan ni Bangag. Wag po kayong magtampo yung mga si Marcoleta, lalagyan ko yan. Padala ka lang na kalendaryo rito, Marco. Batogo, lalagyan natin ng mga sticker yan. Wala nagpapadala Ang hirap kaya gumawa ng sticker. Ayon ng mga oligarko na may-ari ng negosyo sa transportasyon sa masaboy at train, malulugi sila, lalo na mga bus company. Pamulaklakin. Vote buying din talaga yan, di lang halata. Sayang ang taxes, pinang-ayuda lang, kinabukasan ubos agad. Wala pong bansa na nagbigay ng ayuda at yumaman. Kasi, buwan-buwan ba yan? Kaya mo bang mag-sustain ng buwan-buwan na ayuda?
Good evening, Sir Badong Solid Duterte. Ikaw may sabi, wag iboto ang nagbibigay na. Okay na yan. Pamulaklakin, ang dami mong arte. Sa tingin mo ba Duterte namimigay ng ano? Sa tingin mo ba may tupad, may AYEX? Iba po yung ayuda sa tulong. Sasabihin mo na naman yung ayuda yung binigay nila regalo. Wala kayong sense eh. Alam nyo, namimiloso po kayo na hindi naman kayo pilosopo. Gusto mo pa makipagtalo eh, pambanban naman yung mga ayuda ba yung pinamimigay ng mga Duterte tuwing Pasko? Kung ano man ang tawag mo dun, hindi po yun yung tinutukoy ko. AYEX, tupad, akap. Pipilosopuhin mo pa ako eh, hindi ka naman, bobo ka naman. Wag mamiloso po pag hindi naman kagaling. Ang dapat yung mga namimiloso po, yung mapag-iisip mo naman ako, dali-dali naman sagutin ng mga tapos na eleksyon, pagtalo sa lugar, wala nang akap, ubos agad. Ubusin po yan hanggang May. Francisco, magsaysay ka. Hindi nyo ba naisip na yung binibigay ng mga Duterte ang income ng Davao? Walang alam ang mga gago, walang utang ng Davao at may asset sila. Sarap nun, no? Wala kayong utang, no? Kung hindi malakas si BP, bakit pinagtutulungan? Mag-isip ka nga. Yan ang gusto ko, Sir Badong, kudos. Boss, basang budget sa ayuda, 4-piece members ang nakikinabang, may 4-piece na may tupad pa. May AYEX at AKAP kahit mahirap ka. Pag di ka member ng 4-piece, di ka mabibigyan. Nga po eh. Doon tayo mangampanya, di ba? Kasi malamang makuha natin yun. Papayag ba kayo na kasama kayo sa nagbabayad ng utang? Paano kung magbabayad ng utang, wala nga akong trabaho, hindi ka ba bumibili? May tax lahat ng binibili mo. O alam nyo po, wag po kayo magpapaniwala na wala kayong binabayad na tax. Pag bumili ka ng soft drinks, pag bumili ka ng kahit na anong bagay, nagbabayad ka ng tax. Alam nyo ba yun? Kaya may karapatan kayong maningil. Matapos ang Marcos admin, bangkarote ng Pilipinas, kaya dapat kumilos ng bayan. Alam mo yan, yang kung sana ito no, maging maganda tong pagkilos ng iglesia. Di ka na makakaulit tol, not in a million years, pares. Kahit bumili ka nga lang na isang mineral water, may tax ka na doon. Correct. Kuya Bads, to bang nabenta na NAIA at MBC area sa Meroas Boulevard? Hindi po ako sigurado sa MBC, pero yung NAIA po, yung service, yung hindi po yung NAIA mismo, yung pagpapatakbo. Yung pagpapatakbo po ng NAIA. Yan. Operation, NAIA operation. Tuwalya. Kuya Bads, to ba yan? Sir Bads, ako member ng 4-piece since 2011. Tinanggal na nila noong 2023 dahil abroad na daw ko. Single mom na wala nang katuwang maghanap buhay, tinanggal pa nila ako sa 4-piece. Iba kasi yung dating nila ng abroad eh. Kumikita kayo ng ibig sabihin nila eh. Troll po siguro yan, kapangalan ko. Ako po si Bobby Bubot na original. Tanggalin niyo po yung fake na kapangalan ko. Hoy, may Genshin Impact. Wala bang kalendaryo si Kong Marcoleta? Sana mamigay siya. Si Sir Badong na may kasamang hopya. Hindi, maglalagay na lang ako ng mga ano riyan, mga manghihingi tayo ng mga poster. Pag ano na, ano tawag doon, pag nagsimula na yung mga kampanya. Kailangan ng Pilipinas infrastructure, maraming trabaho, magandang serbisyo ng gobyerno para makaakit ng mga investor. Ay, oo nga pala, may nakalimutan na naman natin tong investor. Kasi sabi, ihabol ko na rin, no, para maganda naman yung talakayan din natin. Pinagmamalaki po kasi, nasa ano ko pa naman yan,
Foreign trips, ibahin ko na lang yung pamagat kasi hindi na masasama sa ano, eh. Okey, sabi po rito, positibo raw po, ayan, oh, foreign trips ni PBBM nitong 2024 nagbunga ng mga positibong resulta, sabi ng PCO, 'yan. 'Di siyempre kinakailangan natin talaga ba? Ano ba yung tandaan niyo po, hindi po yung ano, hindi po sinabi na matagumpay. Kasi 'pag matagumpay, bakit niyo nasabing matagumpay, 'di ba? Nagbunga ng positibong resulta. Ibig sabihin medya-medya. Bakit po? Nung March 2024, tuwang-tuwa, pinagmamalaki. Ito po yung balita nung March 2024, eh, oh. I-ano lang natin, ibalik lang natin sa inyo. Kaya lang humina yung ating, ayan, US companies. Ito March 11, 2024. Panay balita po ganito rito, 'no. US companies to announce investment of over 1 billion in the Philippines, $1 billion. Puta, pinagmamalaki nila 'yan. So ano-ano raw yung puwedeng mag-invest dito? Ito po pinagmalaki talaga 'to, eh. Ang mga mag-invest daw dito kasi US Commerce Secretary Gina Raimundo said during an official visit to Manila on Monday. Ano-ano daw yung mga kumpanya na mag-iimbest dito? Ito po 'yun. 22 companies including United Airlines, Google, Visa, yung Visa, KRR at Microsoft. Ayan, mga malalaking kumpanya po 'yan. Ang tanong, nag-invest ba sila? Hindi po. Nag-invest sila sa mga kapitbahay natin. Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia. Diyan po nag-invest yung mga US companies. Bakit sinabi na tagumpay? Basahin natin baka sabihin naman, hindi mo naman binabasa, Badong. Eto po, ayon sa Presidential Communication Office, PCO, kabilang sa tagumpay na ito ay ang biyaheng Japan ni Pangulong Marcos, ayos, na nagbigay daan sa partnership sa pagitan ng Japanese chocolate manufacturer at Filipino chocolate company. Ayan po yung chocolate, Auro chocolate at Mitsukoshi ng Japan. So yung chocolate natin, ibebenta sa Japan. Yun na yun, yun na yun. Sa biyahe naman patungong Vietnam, nakakuha ito ng commitment mula sa Vingroup Company na nasa sektor ng electric vehicle battery production. Commitment? Di, alam niyo yun nga pong pledge, nangako na, pledge. O hindi pa po nagkakatotoo, pledge na yun. Ito po commitment, commitment pa lang. Okay. Samantala, ang biyaheng Melbourne, Australia naman ay nagresulta ng 12 kasunduang pangnegosyo. Kasunduang pangnegosyo, wala pa wala pa sinabing investment. May kasunduan pala. Ito ay sumasaklaw sa iba't ibang sektor. Umabot naman sa 1.62 trillion pesos ang napobrahang investment sa pamamagitan ng Board of Investment, etc. So wala po talaga. Kasi po kung meron malalaking kumpanya na pumasok sa Pilipinas, araw-araw ibabalita yan. Di ba? Bakit hindi mo ibabalita yan? Malaking kumpanya nag-invest sa Pilipinas. Kailangan ng Pilipinas infrastructure, maraming trabaho, magandang serbisyo ng gobyerno para makaakit ng mga investor, hindi ayuda. Hindi naman masama ang ayuda pero dapat pag-aralan na mabuti. Nerenta yung naiya. Opo, nerentahan lang po. Sir Badong, handa na kaming mga OFW from Mindanao na maghiwalay na sa Manila. Yung mga resulta ng foreign trips ay gumagana na ba?
sa kasalukuyang ekonomiya ng Pilipinas? Wala nga po, eh, 'di ba? Wala nga po. Maliliit, kumbaga hindi sulit. Yung ginastos natin, hindi tayo nasulitan. Nakaka-excite po, Sir Buds, kapag nanalo na sila lahat lineup ni Duterte, kaka-excite 'pag babalikan sila. Paduano, Castro, Barbers, Abante, Dan, basta yung mga dumikdik kay BP. Ako, sa'kin the best revenge is good governance. 'No, yung yun ang pinakamagandang revenge, eh, yung magandang pamumuno. BBM magtatatlong taon na nasaan ang pinagyayabang mo niyo na trillion pledge. Wala na po yun. May sugat na nga sa leeg si BP Inday, hindi pa ba sapat yun? Matagal na sinabi ni Palangga na gugurgurin si Inday. Okey na po yan, 'wag na po kayo magtalo kung sino nauna magsabi at hindi kasi hindi po ako nagde-deal sa sa future tense, eh. Dun po kasi ako sa naganap na magbibigay ako ng reaksyon. May mga vlogger po na mahilig sa mga future tense, eh, 'di ba? Eto mangyayari, Diktador Marcos resign, kokang pamor. That's correct, 'wag iboto BBM candidates, dagdag boto pa yun sa kanila at affected yung di popular like Hinlo at Lambino. Muntik nang ma-national steel ang US Steel, Sir Badong. Hinarang ni President Biden ang pagbenta niya sa Japan via Nippon Steel. Talaga? Kawawa. Pinakamayamang bansa ta's may-ari Hapon. Ganyan kabangag si Marcos, hindi niya inisip kapakanan ng majority ng tao, bayan for investments. The best revenge, patalsikin at ikulong ang mga korap. Ako hindi. The best revenge sa akin yung napatino mo, napaunlad mo yung bansa, yung pinaka-the best. Ang best revenge is good governance at magpasa ng batas para bitay at andun lahat ng grounds na makasarili para umunlad tayo. Nagurgur na, Boss Buds. Technical. Ma'am Nalim, tama po, wag tayong boboto sa hindi kalyado. Ipakita natin na mas maraming botong kandidato natin. Time to revenge through our votes. Ang problema po kasi may mga nag-iisip sa atin o may mga impluensya na bakit mo iboboto yan si Ipe? Bakit mo iboboto si ganun? Ito iboto natin, wala na. Tikman mo ang balabakwa kahit paminsan lang.